Confession of Faith, chapter 26. Or kung minsan makikita nyo, second London Confession of Faith. Pareho lang yon. 2 LCF o kaya 1689 BCF ay isa lang ang tinutukoy noon. Ito ang ating pag-aaralan. Paragraph 10 of chapter 26 ng ating Confession of Faith, 1689, London Baptist Confession of Faith. And it says, the work of pastors being constantly to attend the service of Christ in His churches in the ministry of the word and prayer, with watching for their souls as they that must give an account to Him. Yung number 1 ay yung proof text na makikita natin mamaya. It is incumbent on the churches to whom they minister not only to give them all due respect, but also to communicate to them of all their good things according to their ability, so as they may have a comfortable supply without being themselves entangled in secular affairs, and may also be capable of exercising hospitality toward others. And this is required by the law of nature and by the express order of our Lord Jesus, who hath ordained that they that preach the gospel should live of the gospel. Ngayon, nakita niyo yung may mga bracket na numbers. Yan yung mga supporting passages, Tagalog. Ang gawain ng mga pastor ay yung palagi ang mag-asikaso ng paglilingkod kay Kristo sa kanyang mga iglesia, sa ministeryo ng salita at panalangin, kasama ng pagbabantay para sa kanilang mga kaluluwa, gaya ng mga magbibigay sulit sa Kanya, tungkulin ng mga iglesia na pinaglilingkuran nila, hindi lamang ang pagbibigay ng nararapat na paggalang, ngunit gayon din na magbigay sa kanila ng lahat ng mabubuting mga bagay ayon sa kanilang kakayanan, upang sila ay magkaroon ng kaluwagan sa kanilang mga pangangailangan, na hindi na sila kailangang maghanap buhay, at magkaroon din ng kakayahang magpatuloy sa ibang mga tao, at ito ay hinihingi ng batas ng kalikasan at ng hayag na utos ng ating Panginoong Hesus, na siyang nagtalaga na silang nangangaral ng Ebanghelyo ay sa Ebanghelyo dapat mabuhay. Well, kung titignan natin dito sa confession, ay ang binibigyan dito ng diin ngayon ay ang patungkol sa tungkulin ng pastor, at pangalawa, ang tungkulin ng iglesia sa kanilang pastor. Ngayon, ang ipapakita ko dito ay ang mga proof text ng sa gayon ay maipakita natin na yung confession of faith natin, ang chapter 26, ay hindi ito gawa lamang ng mga 17th century particular Baptist ministers, kundi ito ay mayroong tinitindigan na banal na kasulatan at ang salita ng Diyos. Halimbawa, kung pinagputol-putol natin lamang yung confession of faith, ang sinasabi dito that the work of pastors being constantly to attend the service of Christ in His churches in the ministry of the word and prayer. Well, ito ang tungkulin ng pastor, at makita natin sa right side, sa kanang hanay, ay ito yung sinabi ng mga apostles na that they would be able to devote themselves to prayer and to the ministry of the word. Kaya nandoon yung paghalal ng early church ng 7 men na ngayon ay tinatawag natin mga deacons. At pagkatapos ay, ano ito, paragraph 10. Under pa rin ito ng paragraph 10 ng chapter 26, with watching for their souls as they that must give an account to Him. Kung makikita natin, ang sinasabi ng Biblia sa Hebrews 13 verse 17, for they are keeping watch. Ang tinutukoy dito ay elders. For they, yung mga elders, at ito yung mga pastors, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account.
And next, doon sa ating paragraph 10, it is incumbent on the churches to whom they minister not only to give them all due respect. Una, bigyan ng respeto ang church, ang magbibigay ng due respect sa mga ministers, at yun ang sinasabi ni Apostle Paul nung siya'y sumulat sa Thessalonians, chapter 5, verses 12 to 13. At ang point ni Apostle Paul dito ng sinusulatan niya is bigyan ng galang ang mga naglilingkod sa kanila. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you and to esteem them very highly in love because of their work. Kaya hindi ito yung pastor na nalilitsyon pagtapos ng morning service. Merong ganun eh. Lagi ko narinig yun. Na kapag ka nag-preach yung pastor, pagdating ng lunch ng pamilya, nalilitsyon yung pastor, no? Na naa-atake, nakikriticize. Tingnan niyo yung attitude ng New Testament apostolic teaching na esteem them highly. Ang katunayan, ang sabi dito, esteem them very highly in love because of their work. But also, to communicate to them of all their good things according to their ability, so as they may have a comfortable supply. At ayon doon sa Galatians chapter 6, verse 6, let the one who is taught the word, meaning ito ang church, share all good things with the one who teaches. And then next line, without being themselves entangled in secular affairs. Pag nakita ninyo ay binalangkas lang natin, ano? I mean, hiniwa-hiwalay natin, pero pag binasa natin kanina ito ay isang paragraph, no? Ito nga yun, yung paragraph 10, without being themselves entangled in secular affairs. At ang proof text dito is that no man or no soldier gets entangled in civilian pursuits. Ang ibig sabihin ng sundalo ay 24/7 yan. Walang moonlightning. Walang anong tawag doon, meron siyang iba pang sideline na pagkata ang soldier is 24/7 on duty. And then ang karugtong ay and may also be capable of exercising hospitality towards others. Yung meron siyang kakayanan magpatuloy. Yun yung ginamit kanila sa Tagalog, magpatuloy sa kanilang tahanan. Therefore, an overseer must be, marami ang requirement na must be, at ang isa doon ay hospitable. And this is required by the law of nature. Point, kung titingnan natin yung nangyayari sa atin, no, sa natural na ating gawain at pamumuhay, alimbawa, ang mga sundalo who serves as a soldier at his own expense. Okay, sundalo, ngayon naman ay isang magsasaka who plants a vineyard without eating any of its fruit. Or, yun namang pastol who tends a flock without getting some of the milk. Kaya, ang ipinapakita rito ay yung law of nature. And by the express order of our Lord Jesus, who hath ordained that they that preach the gospel should live of the gospel. At ang text dito is 1 Corinthians 9:14. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. In fact, meron pang isang proof text dito. Ba't di na ilagay dyan? Yun yung, I think, nandito ba yun? Wala. Anyway, 1 Corinthians 19:14. Okay, ano ang gusto natin makita sa paragraph 10? Dalawang makikita natin. First, the duty of ministers. At dito ay ipinakikita ang tungkulin ng isang elder o elders sa lokal na iglesia. At dito ay their service is to Christ
At ang focus ng kanilang ministry is the Word, meaning their studies and preparation ng Word for them to preach at tama ang kanilang pangangaral at pagtuturo, Word and prayer. Ayan, ministers approach the heavenly throne in prayer. Ito yung point na sinabi ng mga apostles doon sa early church. Para sa ganun ay maibigay namin ang aming oras at panahon sa prayer and word. At dahil ang tungkulin ng mga ministro is they watch for the souls of their people. At ang tungkulin ng church. In fact, pag nakita natin itong paragraph 10, it is more on support sa ministries, suporta sa ministro, suporta sa ministerial gawain, mga gawain sa iglesia, suportahan ang mga manggagawa. At ipinakikita rito that the church must give due respect to their leaders. At ikalawa is that they must provide for their physical needs. Or yung ginamit sa confession natin ay communicate to them of all their good things according to their ability. Ngayon, ito ay 1689 Confession of Faith, London Confession of Faith. So 17th century, at bakit inaatasan o bakit ito ay inilalagay na mandato sa iglesia lokal na kanilang suportahan ang kanilang pastor o ang kanilang mga elders o ang kanilang ministro. Una, nakita natin that they must give due respect. Pangalawa ay they must provide. They must. Hindi ito para bang pwede na kahit walang suporta, tungkulin ng iglesia. Tiyakin na ang kanilang mga ministro, ang kanilang mga pastor ay buhay, makakaraos sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Importante ito dahil ang mga panahong yaon, kung matatandaan nyo sa history, August 16, 62, ano ba ang meron ng August 1662? Yan ay yung Act of Uniformity. At itong Act of Uniformity, isa lamang ang iglesia ang ating kikilalanin, the Church of England. At kung hindi ka magpapasakop sa iglesyang ito at di mo kikilalanin ang hari o ang reyna, and then you will be ejected na ministro, pati ang inyong iglesia ay illegal na pagtitipon, you will be considered as an illegal congregation. At dito nga na simula yung mga non-conformist. Hindi sila kumukonforme sa batas ng reyna o sa batas ng hari. At this time ay ang monarchy. At dahil dito sa enforcement na ito ng Act of Uniformity, maraming mga pastor ang nagutom. Kasi nung time na yon, mayroong tithe ang Church of England, na yung tithe na yon ay ang ibinibigay sa sweldo ng mga ministro. At yung mga hindi sumasang-ayon sa batas ng monarchy ay wala nang wala ka ng sahod. Pangalawa, yung iglesia na iyong pinamumunuan ay mako-consider na illegal congregation. Kaya makikita natin na mayroong immediate na pagkagutom na ang ministro. Well, kaya mayroon ito sa 17th century, sa 1689 Baptist Confession of Faith. Pero in fact, prior nung dumating yung Act of Uniformity, ang mga Baptist, ang mga non-conformist, ay talagang hindi na sila sumusunod. No? Hindi na sila nagpapasakop sa reyna o hari ng Inglaterra. Kaya noon pa sila ay mga non-conformist na. Kaya nandoon na sila mismong lokal na iglesia ang tumitingin na dapat alagaan at suportahan ang namumuno sa kanila.
At makikita rin ito sa first version ng First London Confession of Faith ng 1644 at saka ng 1646 na nandoon yung necessity. Nandoon yung talagang kinakailangan. The necessity of congregational support for pastors. So, hindi ito kung ano yung pinakamababa, no? O kaya yung sabi natin hindi actually hindi tinitipid ang pastor pagdating sa pananalapi ng iglesia. Kung minsan nakakalungkot, di ba? Ang tinitignan ay paano, pwede na yan, di ba? Ganun. Pero noong time na ito, ng 17th century, naroon that they assert the necessity of congregational support for pastors. At makita rin natin, in fact, this was already given noong natalakay natin yung paragraph 8 ng ating chapter 26 ng Confession na binigay na yung duty of the ministers at kasama ron yung elders and deacon. Now, ay ang pinapakita sa atin, itong mga ministrong ito, ang kanilang paglilingkod, no, that their service is a service to Christ at sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. And so they exercise the ministry of the Word at pag sinabing ministry of the Word, kasama rito yung kanilang preparations, pag-aaral. Kaya kung minsan iniisip ko na paano kaya tignan ng iglesia ang kanilang pastor? Para bang pasweldohan natin siya, isang araw lang nangangaral. Kung minsan may ganun mentalidad, para bang overpaid yun kung isang Sunday lang siya. Pero hindi natin nakikita, yung preaching ng isang Sunday is the whole week preparation. Yun lang, sa harap lang siya tumatayo. Pero what about praying? And what about studying? So yun yung point ng they exercise the ministry of the Word at inclusive dito yung preparations, yung study para sila ay makapagturo. In fact, no, ako ay nasa GMA, ang turo sa amin ng isang tutor namin doon ay ang sermon ay a sermon, one single sermon is an equivalent of an 8 hours laboring para sa isang sermon. 8 hours versus 45 minutes to 1 hour. What kung siya ay nagtuturo pa? So that would be another hours. Paano kung meron pa siya mga midweeks na pang mga turo? So you would see na it is a hard work. Actually, it is a difficult task na maging isang mangangaral. At dagdagan pa natin, they watch for the souls. They watch for your souls. At they pray for the members. Maaring, yun nga, hindi nakikita ng mga members yun during the weekdays. No? Sila ay tumatawag at humingi ng tulong at pamamagitan ng Diyos. At sinasabi rito, and they must give account. They must give an account to Christ. Kung pagdugtong-dugtongin natin yan, makikita natin ang tungkulin ng isang pastor o elder, it is a difficult task. Dahil ang preacher, in fact, merong sermon si Nehemiah Cox sa isang ordination service at ang sinasabi niya doon sa maoordinahan na magiging pastor, tandaan mo, ang iyong tungkulin ay ang kaligtasan. Ang marinig ang pangangaral, ang ebanghelyo ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Basahin ko, wala dito to. Let your care, and I'll quote, sermon ni Nehemiah Cox sa isang ordination sermon, let your care be to deal with the souls and consciences of men, as knowing that it is the salvation of souls which are to labor after a care of souls that is committed to you, and an account of them that you must make to God
It is your business to gratify the itching ears or wanton fancies of men, but to speak, it is not your business, rather, to gratify the itching ears or wanton fancies of men, but to speak to their hearts, and by the manifestation of the truth, to recommend yourselves to every man's conscience in the sight of God. Lay out your pains in a solid explaining of the principles of religion and a judicious accommodation of them to practice, that sincere piety and the power of godliness may be promoted by your ministry. Press the particular duties of men in every relation and capacity upon them. Warn them of the sleights of Satan. Rebuke their errors and disorders that go astray. Comfort the afflicted and broken in heart. And in these things, let no zeal, diligence, boldness, industry, or labor be wanting. At dito ay pinapakita yung point ng confession ng kahalagahan ng calling at ministry ng mga mangangaral. Ngayon, kung titingnan din natin dito sa ating point na ito, na naroon yung point na ang congregation, dahil nakikita nilang mabigat ang tungkulin ng mangangaral, ay naroon yung point ng to those whom they minister have obligation. Balikan natin yun. Tama ba? Okay, so ito yung work ng pastor. The work of pastors, and then now is the obligation of the church, to whom they minister, not only to give them all due respect, but also to communicate to them of all their good things, according to their ability, so as they may have a comfortable supply. Ngayon, pag nakita natin yung point na diin dito, it is incumbent. Ito ay importante sa church na that they need to carry out two vital tasks. Yung ngayon ay sinasabi natin to give due respect to their leaders, and second is that they must provide for their physical needs. Ang ginamit sa confession is communicate to them of all their good things according to their ability. At basahin na, meron akong inilagay dito, kung makikita natin. Yan. Ito ang isang quote ni Nehemiah Cox sa ordination sermon. At ang sabi ni Nehemiah Cox, and I'll quote, "You owe to your pastors." Now, sa ordination, dalawa ang laging mensahe. First, to the ordained, to the minister to be ordained, yung magiging pastor. Pangalawa ay yung ina-address naman ang church. At itong sabi ni Nehemiah Cox sa church, "You owe to your pastor great love." Ngayon, pag nakita natin, sabi ko, bakit may capital letters? Perhaps it is for a matter of emphasis. You owe to your pastor great love, respect, and honor for his work's sake. And God requires that you make a due payment. Actually, ang spelling niyan noon ay P-A-I-M-E-N-T, the Old English, ang payment. Nag-autocorrect yung aking pero payment na nilagay ko dyan. Thereof. Pagkatapos, this, our apostle often presseth with great earnestness. For instance, yung 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 to 13, nakita natin kanina yun, na yung pagbibigay ng, to esteem them very highly in love for their work's sake. At ang ikalawa na teksto rito ay ang 1 Timothy 5:17,
na lang sinasabi, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Honor especially those that labor in the word and doctrine. Ngayon, ayon kay Nehemiah Cox, if you have a true friend in the world, kung meron ka talaga totoong kaibigan sa mundong ito, it is he that watcheth for your souls. Tells you the truth, and ito yun, hindi travel na naglalakbay. Travails yan. Tumatangis. And travails night and day to present you perfect to God. And let not His faithfulness in admonishing you cause an abatement of your love to Him. Huwag kang magtampo. Kapag ka ikaw ay patuloy na napapaalalahanan ng pamumuhay ng isang anak ng Diyos, huwag ito maging dahilan na sumama ang loob mo sa Kanya at magalit ka sa Kanya. Ito yon. And let not His faithfulness in admonishing you cause an abatement of your love to Him, but if you love your own salvation, let it rather raise your esteem of Him. Ngayon, kanina nabanggit ko yung sa confession natin concerning the communion of good things. Nang panahon na yun, sa Oxford English Dictionary, ang ibig sabihin ng communication of good things, yung pag nakita nyo yung English translation natin, to share with another person. Yun yung ibig sabihin ng communication of good things. It provides the possible sense to share with another person. At sa authorized King James Version ay ginamit din ang ganitong sense. Ngayon, merong tayong mga talata na makikita, hindi lamang Galatians chapter 6 verse 6, kundi Philippians chapter 4 verse 15, 1 Timothy 6:18, and Hebrews 13 verse 16. Ang point lang na sinasabi ng confession dito is it describes God's grace at work in the souls of men and women. And it makes sense to recognize a consistent meaning ng paragraph 10 ng chapter 26. Now, the confessing churches were so concerned to press home this duty. Tingnan nyo, noong 17th century, talagang naroong sinasabi ng iglesia, gagawin namin at tungkulin namin ito ng 16. Ito ay noong nagkaroon ng General Assembly ng taong 1689 sa London. So it was 1689 London General Assembly. At dahil dito sa assembling ito ay merong na-issue na ang article na ito is the Gospels or the Gospel Ministers Maintenance Vindicated. Okay, the Gospel Ministers Maintenance Vindicated. And this is a lengthy exposition of this duty. Kaya maliwanag sa iglesia na tungkulin ng iglesia, tignan ang kapakanan ng kanilang pastor. Ngayon, ito ba ay, Pastor, mahal ka namin at lagi ka namin nasa isip at ikaw ay aming laging papanalangin? Yan ba yung laging sinasabi? In fact, kasama dito ang pananalapi. The financial remuneration ought to be such that pastors may have, tinan nyo, a comfortable supply. Bakit ito ay tinitiyak ng church? Dahil makita natin yung sinasabi ng confession na dahil para hindi siya ma-entangle o kaya para hindi siya maghanap ng iba pang sideline ng kanyang para siya ay makasabay sa inflation rate, for instance, makasabay sa buhay. But the term na ginamit dito is so that, bakit siya bibigyan ng comfortable supply, is so that maging malaya, no, ang mga ministers
maging malaya from entanglement in secular affairs. At pwede siya magpatuloy sa kanilang tahanan ng mga bisita o ng mga papasok at darating sa kanila. Kung minsan, kaya laging sarado ang pintuan ng pastor, mismo yung pastor walang pagkain. Paano pa pag biglang sa providensya ng Panginoon ay may dumating? Kaya pag nakita natin, noong pa lang, ng 17th century, itong ating Confession of Faith, it is simply saying that the church members ought to give generously to their assemblies. And the congregation ought to ensure that their pastors receive that generosity. Nakita niyo yung point ng early Baptist, particular Baptist, ang kanilang tinitignan is yung minister na inilagay ng Panginoon. At merong tayo makikita doon batay doon sa Galatians chapter 6, meron tayong makikitang reciprocity. No? Meron itong para bang balik o ganti. Sa Galatians chapter 6, verse 6, nung sinabi ni Paul, let him that is taught in the word, kung kayo ay tumatanggap ng pangangaral at pagtuturo, yung word na communicate unto him, that teacheth in all good things, nakita natin that the word communicate is share. No? Kayo na tinuturuan, kayo ay magbahagi in all good things. Those who receive spiritual blessings from gospel ministers owe them financial support. Hindi tayo sanay makarinig ng ganito. Para bang kuminsan ay lagi natin sabi, kaya naman siya nandyan, baka sa pera lang ang habol. Kaya makikita natin, even the selection of pastors ay talaga dumadaan sa butas ng karayom. At kapag siya ay kinilala at naordinahan ng maging pastor, and then this is, ito na yung susunod na ipinakikita. That the church members na nakikinabang sa turo ay meron silang tungkulin na bigyan ng financial support. Dalawang bagay ang makikita natin dito na pagtuturo. Tama ba? 11 na ito. Dalawang bagay ang tinuturo ng ating confession, bakit tayo ay magbibigay ng suporta at see to it na ang pastor ay magkaroon ng supply, comfortable supply. Una, dahil sa the light of nature. Ano yung sinasabing the light of nature? At ikalawa is the express order of our Lord Jesus Christ. Ano yung the light of nature? Well, kapag nakita natin ang light of nature, it refers to the general revelation ng Panginoon. It is a true but limited gift of God. At ipinakikita rito na bagamat ang general revelation ay hindi nakapagbibigay ng maliwanag na katuruan patungkol sa kaligtasan ng isang mga makasalanan, ngunit ano yung kabilang dito ng general revelation? That the laborer is worthy of his reward. At yan ay 1 Timothy chapter 5 verse 18. At hindi lamang yung light of nature kanina, hindi lamang yung pabayaan ba natin gumigiik yung baka at bubusalan. Kaya ito yung mga light of nature at pagkatapos ay an express order or an express command from Christ na sinasabi niya, the gospel preachers should live of the gospel. At itong dalawang support na ito ng ating confession is very powerful.
kung yung mga secular na nagtatrabaho ay tumatanggap ng sweldo, bakit pagdating sa pastor, sabihin natin, love gift, katiting. Kasi ito yung aming sa puso Tapos pag ayon sa puso mo, katiting. Ngayon, kung kayo ay nasa corporate world, kuminsan ay yung mga nasa corporate world, kuminsan nagde-demand pa nga ng salary increase dahil sinasabi niya yung aking trabaho hindi commensurate dun sa aking sweldo. At kapag napakinggan ng mga nasa the powers that be, nagagrant yung iyong request. Ang point natin dito is that if secular laborers deserve remuneration for their secular daily toil, how much more should those who labor for eternal life receive? Ang tawag natin, sweldo rin, stipend. Sweldo rin yan for their effort. Nung ako'y galing sa charismatic church, I hate that word, salary, sa pastor. Dahil para bang lahat umiikot sa voluntary giving. Okay? Voluntary giving, pero merong kadugtong. God loves a cheerful giver. So, voluntary giving, pero ang tanong natin ito is, meron bang generosity pagdating sa pagbibigay natin? If pinahalagahan nyo ang spiritual na buhay ninyo at spiritual growth ninyo, kung nagbe-benefit kayo sa ministry ng mga preachers, ano ba naman yung point suklian ng material na bagay? Hindi ako madagdag ng sweldo, salamat at meron na akong salary. Pero ang point ay, lumalaki tayong church. At kapag loobin ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng co-elder ko, tungkulin natin. Natingnan natin yung co-elder at kaya dapat ay magkaroon siya ng livelihood. Siya ba ay umuupa ng bahay? Siya ba ay may asawa? Siya ba ay may anak? Ang anak ba niya ay nag-aaral? O kung paano? So, hindi pwede yung sinasabi natin na the Lord will provide. Ang totoo, pag nakita natin yung turo ng ating confession of faith, the church will provide. Tungkulin ng iglesia. Kung matandaan niyo ng previous natin ng adult Sunday school, actually, tungkulin yun ng diakono. Tandaan niyo yun? Ang diakono ang umiikot sa mga members at tinitignan. Kasi, bakit? Ang diakono nakakaalam ng collection. So, kung nakikita natin na bumababa or kung ano nangyayari, ang diakono ang nag-encourage at nagre-remind, may tungkulin tayo. Next, paragraph 11. Although it be incumbent on bishops or pastors of the churches to be instant in preaching the word by way of office, yet the working of preaching the word is not so peculiarly confined to them, but that others also gifted and fitted by the Holy Spirit for it and approved and called by the church may and ought to perform. Bagaman kailangan para sa mga obispo, mga pastor ng mga iglesia na maging handa palagi sa pangangaral ng salita dahil sa kanilang katungkulan, ngunit ang gawain ng pangangaral ng salita ay hindi bukod tanging nakasalalay sa kanila. Bagkus, ang ibang pinagkalooban din ng pinaging dapat ng banal na Espiritu para doon at sinang-ayunan at tinawag ng iglesia ay maaari at dapat gumanap doon. Ano ito? Ang tawag sa ating confession ay gifted brethren. Ang paragraph 11 ay patungkol sa pangangaral o mangangaral na hindi ordained pastors. Kaya nga, pag nakita natin, dito maghihiwalay ang Baptist Confession of Faith sa ibang Confession of Faith dahil sa ibang Confession of Faith, they would not allow na mangangaral na hindi ordained minister.
Pero pagdating sa Baptist Confession of Faith, ay mayroong tayong makikitang pahintulot ng hindi ordained, pero nandun yung word na tinatawag ng mga Reformed Baptist or particular Baptist na gifted brethren. Kaya nga ang tanong lagi, are pastors the only authorized preachers? Sa paragraph na ito, ang sagot ay, again, it is incumbent, di ba? It is obligatory for elders to preach the Word of God. At ito ay kanilang tungkulin, no? Na bilang mga mangangaral. Ngunit, ang ating confession ay itong pribilehiyong ito is not limited to the ordained men, but in certain circumstances may extend to others. At yan ang gifted brethren. At noong taong 1658, ay meron tayong mababasa na the preacher sent or a vindication of the liberty of public preaching by some men not ordained. Well, alam naman natin that the ministry of the word is a means of grace. It is an element of worship at subject ito sa regulative principle of worship. Ngunit makikita rin natin na mayroong activity ang Holy Spirit na nagbibigay ng kaloob. At itong kaloob na ito ay hindi lamang kinonfine sa mga ordained ministers. Well, of course, ang mga churches na would disagree with this ay yung, for main is the Church of England and the Presbyterian clergy na ang sinasabi nila ay ang pwede lamang mangaral ay, well, if you're coming from an Episcopalian church, ay sinasabing those in orders, or kung kayo ay galing sa isang Reformed church, yun ay ordained, or kung classically ordained ay yung tinatawag na by a presbytery. Pero sa atin, and also sa congregational ministers, and I'm referring to congregationalists, ang tinatawag natin na Savoy. Ang congregationalist ng Savoy ay both Pedo Baptist, tayo ay Credo Baptist. Merong agreement that we have to fence, dapat talagang ingatan at bantayan ang pulpito. Okay, that ang magtumayo sa pulpito is a very sacred task. Ngunit, ang congregationalist at saka ang Credo Baptist, they agree na ang pangangaral sa pulpito ay should be wider. I mean, yung circle ay hindi lamang para sa mga ordained ministers, but should be wider and the gate open to allow some non-ordained men to enter. Kaya nga noong lumabas ang aklat ng 1658 ng The Preacher Sent, ang tatlong ministers argued, congregational ministers, ang kanilang sinabi is that, every man, to whomsoever the Spirit hath afforded a gift, either wisely to speak and apply gospel truths to the souls of others, or understandingly to give an exposition of scriptures, every man that hath such gifts, it belongeth to his place and calling to use those gifts, else he crosseth the end of the Spirit. At ito yung mga authors na ito, and take note, yan ay 1658. At dito ay sinasang-ayunan ito of the very same language ng Savoy Platform of Polity na katulad ng Second London Confession of Faith or na 1689
Baptist Confession of Faith. And so the particular Baptist adopted the same position, writing 4 decades later. At si Benjamin Kitch ang nagsabi, when gifted or thought to be gifted, the church may, well, by the way, kuminsan ang interpretation natin na nay is no, para bang oo, tapos hindi. At actually, the term na ginamit dito is more on repetition and emphasis rather than hindi, no, or in objection. And so again, when gifted or thought to be gifted, the church may, ought to admit them to exercise their gifts and try them. Try them again and again. They should be employed privately at first, only in the church. Si Benjamin Kitch ay nagdagdag ng paliwanag na kanyang sinasabi na itong mga gifted brethren na ito ay tinan niyo yung sa confession, others also gifted and fitted by the Holy Spirit. At sa pagpapaliwanag ni Benjamin Kitch, ang kanyang sinasabi, fitted means it refers to the presence and activity of grace in a person's life. Nakikita yung biyaya ng Diyos sa kanya. Assuming that men are fitted, kaya yung kaloob, yung gifts, ay nakikita rin sa kanya. Kaya fitted and gifts ay parehong makikita. A procedure to identify gifts was in place. At itong nakikitaan ng gifts na ito and fitted in the ministry ay ang local church ang siyang makakapansin. And so a procedure to identify the gifts was and should be approved and called by the church. Nakita niyo pagkakaiba ng particular Baptist. Hindi yung should be approved by the council or the presbytery o kaya yung mas mataas pa, kundi ang local church ang siyang mag-approve. Kaya nga dito nga tayo naghihiwalay sa mga Reformed churches is because of the autonomy and the authority of a particular local church. We have our government, ang local church, each local church. Kaya dito ay ayon kay Benjamin Kitch, ito ang tatlong bagay na dapat na makita bago ang non-ordained minister ay mabigyan ng preaching task. Fitted? Presence ng gifts, of course yan ay mangyayari lamang sa gawa ng banal na Espiritu. And thirdly, ito ay sinang-ayunan ng iglesia. Merong akong isang babasahin sa inyo, galing ito sa Church Minutes of Meeting ng Petty France London Church. At ito ay taong 1679 o 1679 rather. At merong isa, BR means brother Austin. At ang ang sabi ng church to spend some time upon 1 Peter chapter 5 verse 5. Ayan, ano ba yung 1 Peter chapter 5 verse 5? To spend some time upon 1 Peter 5:5 on the Lord's day, fortnight, meaning 14 days after the public exercise is over. For your trial or the trial of His gifts before the congregation. Ngayon, ano itong minutes of meeting na ito na ibinigay kay Brother Austin? Well, siya ay nabigyan ng preaching, pero itong preaching na ito ay hindi pinahintulutan na on a general meeting composed of believers, church members, and unbelievers. Ito ay closed. Ito ay mga miyembro lamang ang siyang nakikinig sa kanyang pangangaral.
At pagkatapos ay nandun siya sa waiting period ng 14 days. While waiting for 14 days, ay ang pinabibigay ang kanyang task or assignment ay unawain at pagbulay-bulayin itong 1 Peter chapter 5, verse 5. At ano ito? Sa Tagalog, gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Normally, ang mga batang preacher ay masyadong believe sa sarili, at kung minsan ay magaling sila, pero may nawawala. Humility, kapakumbabaan. Kaya 14 na araw, ito lamang ang pagbubulay-bulayan nitong si Brother Austin. At kung siya ay maaprubahan ng church, ay purihin ng Diyos. At kung siya ay hindi pa maaprubahan ng church, ay makitaan siya ng kababaang loob at huwag sasalungat. Ito yung mga tao na kapag ka nabigyan ng task sa pulpit preaching at pagkatapos ay ibinaba sa pulpit preaching, ang attitude mo ay kapakumbabaan. Sa halip na parang may unfair practice dito. Okay, so mapapansin natin, pinapayagan ng particular Baptist ang mangaral ng hindi ordained, and yet, ito ay dadaan sa approval ng local church. May tanong? Wala nang. Okay. So, bale po, Pastor, ayun, wow. Bale po yung mag-a-appoint po yung church ng isang gifted brethren para po sa sa mga 1689 churches. Dapat po formal yun? Ang totoo, ang practice ng 17th century particular Baptist ay pagka ang gifted brethren, bago siya binibigyan ng break na mag-preach, nakikitaan na ng giftings. Fitted and gifts ay nakikitaan na siya ng church na nakakita ng kanyang giftings. And then pagkatapos, ay kapag siya ay binigyan ng task to preach, parang closed door. Na I mean, ang nandoon lamang sa group na yon ay mga members. Paliwanag ng particular Baptist ay para kung kulang pa at merong mali na maipangaral itong bagong gifted brethren na ito, ay ang makarinig lamang ay ang mga members at maunawa ng mga members na dahil siya ay bago pa lamang. Kaya nga yung turo ni Benjamin Kitch na sila ay try them again and again and again. Dahil alam naman natin ang mga new na may kaloob, ay ang isang bagay na sigurado sa kanila ay merong silang mga dapat na makorek when they preach. And hindi ugali ng particular Baptist na itong gifted brethren na ito ay agad-agad na padadala nila sa labas ng local church. Dito siya sa local church na pinanggalingan. Dito siya magpahinog. Dahil sino ang magja-judge kung siya ay pwede na at mapagkakatiwala lang sa preaching? It's the local church mismong kanyang kinabibilangan. Bale po nung in-appoint po si Brother R.E. ay mag-preach po sa atin, parang wala po tayong ganyang proseso noon. Pero pag mag-a-appoint po tayo ng bagong gifted brethren, parang gagawin po natin yun na parang private lang po muna yung first preaching. Correct. Ganun po. Oo. In fact, yung appointment natin kay Brother I.E. ay first ay naging approval ng sole pastor. Kung hindi siya approved nung siya ay nabigyan ng preaching, may lalapit na natlapit sa akin, Pastor, wag muna natin patayuin yan. And ang nangyari ay
wala naman na may adverse reaction. Walang adverse reaction sa ating gifted brother na si IE nung siya ay nangaral. In fact, may kasabay pa nga si Brother IE dati. Dalawa silang gifted brother na wala namang adverse reaction. Yung isa ay kung bakit hindi na pinag-preach ay nagkaroon ng adverse reaction. And yung attitude dapat ng isang gifted brother, kung nag-decide ang church, where of course lagi ang executory ay ang pastor, pero ang church will always has a say na sa decision na yon. And ang isang pastor na may wisdom ay hihingi ng wisdom sa church kung ito ay tama. Kaya meron tayong experience ng gifted brethren na nagtuturo sa atin regularly at nagkaroon din tayo ng experience na gifted brethren na inihinto ang kanyang pulpit ministry. So, bali po, meron din po tayong mga ini-invite po ng mga preachers from other churches na gifted brethren supposedly. Parang okay lang po ba yun? Okay, kapag tayo ay nag-i-invite ng hindi ordained minister, ang first and foremost ay tinatanong sa elders ng na church na pinanggalingan nila kung sila ay pinangangaral na sa kanilang lokal na iglesia. Kaya ang tanong, gifted brethren ba siya? Meaning, meron na ba siyang preaching and teaching experience sa inyo? Kapag sinabi nilang wala pa, ay ako mismo, ayokong pag-practicean nyo kami. Yun yung point. Pero again, it is a violation ng naging practice ng mga 17th century churches na hindi nila pinapahintulutan na hindi pa nga subok sa lokal na iglesia at dadalin at ipapadala sa ibang church para mag-preach. At pagkatapos yun ang magtatanong, kamusta yung pinadala namin? Na dapat ay kung itong gifted brethren na ito ay pinapadala sa ibang lokal na iglesia, ay nandun yung blessing, nandun yung basbas ng elders at nakapag-preach siya sa church at nakita ng church na siya ay may gift. Okay? Gusto ko lang idagdag siguro, Pastor, yun. Yung normally, by experience, ang kinakausap doon bago tayo mag-invite ay mga pastors. Not directly to that person. Then yung pastor ng church na yun ang magbibigay na ito yung ipadadala namin. Itong brother na ito ipapadala namin sa inyong church. Yung akin naman po, Pastor, ay yung sa Hebrews 13:17 na question. Madalas kasi yung kung ano yung nagbibigay ng galak doon sa pastor. Pero ito ay tanong na mas personal. Ano naman yung mga bagay or sitwasyon na nagbibigay ng burden or sabihin natin nagpapalungkot sa mga pastor? Yung kung una, katulad nung nakita kong 2 punto ng tungkulin ng iglesia, give them respect in high regard. No? Kung ang tingin ng pastor walang obedience, yung mga members doon sa preaching ng pastor, actually ito ang isang bagay na kapagpapalungkot sa pastor. Maaring pastor niya, akala nyo lang smiling face. Pero kung nakikita yung pamumuhay ay, ano ba ito? Para bang kulang pa ba yung aking preaching? So yung word na obey your leaders and submit to them, kung merong disobedience, this would result to groaning. Yun yung point na mananalangin and the pastors will travail sa panalangin. Napakaganda na, alam mo, ang joy ng pastor ay kapag nakita ang mga members ay talagang naunawaan nila yung kanilang buhay bilang Kristiyano, naunawaan nila na yung kanilang tungkulin. In fact, as simple as this, kung pala absent ka sa Lord's Day and you're a member, yan ay nakapagbibigay ng kalungkutan sa pastor.
Kung naipagpapalit na balita mo, naipagpalit sa outing, di ba, saan pa ba, sa iba pang mga occasions, yan ay nakapagbibigay. Pag nakita nyo ang mga members na mayroong low regard sa Lord's Day, yan ay nakapagbibigay ng kalungkutan sa pastor. Kaya nga, sinabi rito that let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. At bakit of no advantage to you? Minsan may mga pastor na hindi niya ma-fulfill talaga at makapaghanda at makapag-aral lang mabuti is because of yung neglect. Halimbawa na lamang, kung bakit kinakailangan full-time ang preacher. Kung bakit full-time, bakit ayaw natin silang pagtrabahuhin. Dahil gusto natin na talagang ang kanilang buhay 24/7 ay parang sundalo. Ang tungkulin lang nila pagmulat ng mata, prayer and word at church concerns. And sa gayon ay when the church gathers, ay ang kanyang preaching, ang kanyang teaching ay talagang nakaka-edify, nakakatuwid, diba? Nakakagising ng damdamin. At kuminsan, bakit ganito ang preaching content ng pastor? Ang isang tanong ay, dahil binigyan natin siya ng kalayaan at panahon na magampanan niya yung kanyang tungkulin. Ngayon, kung napapabayaan ito ng church, maghahanap ang pastor ng ibang pagkakakitaan. At hindi magiging quality ang kanyang pulpit ministry, teaching ministry, even counseling ay hindi magiging ayon sa salita ng Diyos. Yung sinasabi nating reciprocity ay ministry ng pastor dapat masuklian din ng pagpapakita ng kanilang attentiveness. Yun nga, sabi ko, kung the fact na yun lamang habitual ang kanilang absence sa Lord's Day, lalo na sa maliit na church natin, kitang-kita. Sa mega church, ay hindi halata yun. Pastor, Question? may question pa sa online from Olive. Isang tanong na lang. Okay? Sige. Galing po from Olive po, sabi niya, pwede bang mai-consider na isang hadlang ang kakulangan sa kakayanan ng isang church na masuportan isang gifted brethren para siya ay hindi maitalaga na maging pastor? Oo, dahil nakita natin kanina, tungkulin, kung ikaw ay empleyado at nagsasweldo ka, di ba? Tapos tinitignan mo kung ikaw ay nagrereklamo na you're feeling mo underpaid ka. Tapos hindi mo tinitignan yung pastor mo na underpaid ba yung pastor natin o hindi. Number one, kaya nga ang manggagawa may karapatan tumanggap ng sahod. Number one ay sabi ko nga marahil dahil yun sa paniniwala na hindi natin sinasahuran yung pastor. Kasi yan ay para sa Panginoon. Kadalasan ganoon. Dapat maglingkod siya ng libre. Nakita natin sa scripture, sa Biblia, hindi. Dahil kung ang mga baka na gumigik ay wag bubusalan, wag mong gutumin ang iyong pastor. Number one. Number two, itong mabigat. Utos ng Diyos. Utos ng Panginoon. Na ang nangangaral ay, ang ginamit dito, those who preach the gospel should live by the gospel. Titignan natin, nabubuhay ba yung pastor natin doon sa ibinibigay natin sa kanya? Okay, so, kaya, tungkulin din ng diakono, marunong mag-compute ng inflation rate. Kasi kung minsan, napako na yung sweldo niya, ilang beses nang nagtaas yung ating gastusin. So, sumasabay din yun. Kaya nga, titignan din ng church kung naaangkop pa yung salary ng pastor. Yes, naalala ko yung sermon ni Pastor Noel Espinosa nung na-invite natin siya nung maliit pa ang Christ Flock pa noon. Diniin talaga niya sa Christ Flock noon. If you will not support your pastor, sabi ni noon, don't expect the blessing of the Lord sa church na ito.
Kasi nung time na yon ang akin natatanggap parang 400 pesos a month. Yung time na yon parang, alam, mga 400. Yung mga unang mga members dito ng charismatic, ganon. Kasi priority yung renta. At magkano yung renta noon? Pagkalaki-laki. Tapos your pastor is only receiving this much. Sabi niya, don't expect the Lord Jesus Christ to bless your church. Kaya, nakita natin na hindi ito isang bagay na maliit sa usapin at pamumuhay ng isang iglesia. Kung wala ng tanong, at dapat wala na, dahil 12:30 na, at tayo ay umawit ng himno. Kailangan ba natin ng slides?